Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay karugtong ng kwento ni Kana, ang batang engkantada. Pagkatapos ng utusan ni Kana ang balaw at ang tikbalang na si Mokong at Domeng, nalinisan ng palayan ni Mang Teban para malaman kung sino sa kanilang dalawang mas magaling. Ay sinabi ni Kana na tabla ang resulta dahil parehong natuwa si Mang Teban sa trabahong ginawa nila. Mokong, Doming, salamat sa inyo ha. Pero uuwi na muna ako. Bibigay ko tong pera na kinita natin kay Lola Tring para makabili na kami ng gamot ni Lola Esther ko. Sinabi naman ng balaw na si Mokong na ano na mangyayari sa pustahan nila ng kaawan niyang tikbalang na si Domeng. Di, sa susunod, tatawagin ko kayo pag may ipapagawa ka sa inyo at saka na ako pipili ng mananalo. Nagwika naman ng tikbalang na si Domeng na sige umano. Nasa paligid lang sila. At tsak na siya umano ang mauunang makarating kaagad sa oras na tinawag na nila sila. Dahil siya umano ang mas mabilis. Sige, kung sino ang mas mabilis na makalapit, may dagdag na puntos. Umangal naman ang balaw at sinabing hindi naman umano patas yun. Ngunit tumawa naman ang tikbalang at sinabing wag na itong umangal dahil bata ang kanilang hurado. Para umano hindi na mahirapan ng balaw at mapahiya, ay sabihin na lamang nito na siya ang mas magaling sa kanilang dalawa. Ngunit muling umangal ang balaw at sinabing hindi siya papayag. Hindi siya magpapatalo sa payatot na tikbalang. Nainis naman ang tikbalang at nagwika na lalong hindi siya magpapatalo sa bundat na balaw. Kaya nagbangay na naman ang dalawa. Ay naku, nagbangay na naman kayo. Mauna na nga ako, bahala kayo dyan. Wika ni Kana sa dalawa na hindi naman narinig ng mga ito dahil sa pagbabangayan nila. Lumakad na nga papalayo si Kana sa dalawa para makauwi at maibigay ang pera sa kanyang Lola Tering. Ngunit lingid sa kaalaman nito ay may nakamasid sa kanila sa hindi kalayuan. At ito ay si Jasmine, ang engkantadang bantay ni Kana. Magaling Prinsesa Esmeralda, nagawa mong mapasunod ang mga pasaway na balaw at tikbalang na yon. Ang balaw na si Mokong ay isang anak ng general na sundalong balaw sa mundo nila. Ngunit itinakwil ito ng kanyang ama dahil nga tamad ito at hindi mapapakinabangan sa labanan. Ang mga balaw kasi nagsisilbing sundalo ng mga diwata at engkantada sa lugar. Mapagmalaki din ang mga balaw dahil sa taglay nilang lakas at ito din ang isang dahilan kung bakit itinakwil si Mokong ng kanyang ama dahil mahina ito at hindi nagsasanay. Kaya naging bundat ito dahil kain tulog lamang ito sa kanilang lugar. Samantalang ang tikbalang naman na si Domeng ay ganun din ang sinapit dahil pasaway din ito sa kanila. Ang mga tikbalang kasi ang nagsisilbing mensahero ng mga diwata at engkantada. At katulad ng mga balaw ay mga sundalo din ng mga ito. At ang tikbalang na si Domeng ay palagi na lamang naglalaro, hindi nagsasanay. At palaging puyat at nagpapalipas ng kain. Bukod pa doon ay mapagbiro ito sa iba kaya palagi ito nakakakita ng kaaway. Kaya naman naging dahilan yan para itakwil din ito ng kanyang ama na isa ding sundalo sa lugar ng mga tikbalang. Dahil itinakwil sila, bago sumalakay ang kalaban nila sa kaharian ng mga engkantada ay hindi sila nakasali sa digmaan. Lingid din sa kaalaman nila ay nakakulong ngayon ang kanilang ama nang salakay ng mga talananon ang lugar ng mga engkantada sa pamumuno ng Prinsesa Shannara, ang tunay na ina ng batang si Kana. Kaya naman napangiti na lamang si Jasmine dahil parang itinakda ang lahat na makikilala ni Kana ang mga pasaway na anak ng magigiting na sundalo ng kanyang inang engkantada. Balik naman kay Kana, nakauwi na ito sa kanilang bahay. Lola, narito na po ako. Apo, saan ka nagaling? Bakit ang aga-aga mong nagising at umalis kanina? Pumunta lang po ako sa palayan ni Mang Teban, Lola. Siya nga po pala, eto po, bayad sa akin ng Mang Teban. Aba po, malaki-laki ito ah. Opo, Lola Tring, bili na po tayo ng gamot ni Lola Esther. Ituwa kasi si Mang Teban nang makita na malinis at nabungkal pa yung lupa niya. Ano mo? Nalinis mo ng palay ni Tebaan at nagawa mo pa kamo na mabungkal ang lupa. Paano mo naman nagawa yun? Ano po kasi Lola? Magsasalita pa sana si Kana nang may narinig silang ungol ng kalabaw at kabayo sa labas, kaya tiningnan nila ito. Aba,
Sino namang kalabaw at kabayo niya na po? Bakit narito ang mga yan? Ay, sa akin po Lola, sila nga po ang tumulong sa akin na maglinis at magbungkal ng palayan ni Mang Teban po eh. Ano? Saan mo naman nakuha yung mga yan na po? Nakita ko po, niligaw yata ito ng mga amo nila Lola kasi mukhang may mga sakit ang mga ito eh. Tingnan niyo po yung kabayo, payatot, parang may TV, at yung kalabaw po. Bundat, marami sigurong bulati sa kanyang tiyan. Kaya niligaw na lang siguro ng may-ari sa kanila at baka mahawa yung iba nilang alaga. Kaya kinuha ko na lang po Lola at aalagaan ko po. Ganun ba po? Mukha nga may mga sakit itong mga hayop na to. Pero sige, alagaan mo. Baka gumaling at malaking tulong din sa atin na may mga alagang hayop tayo. Opo Lola, ako na pong bahala sa kanila po. Paano apo? Ikaw munang bahala dito sa bahay. Aalis kami ng Lola Esther mo. Ipapakonsulta ko. At nang mabilis ang mga gamot niya. Salamat sa pera na bigay mo apo. Sige po Lola, ako na po ang bahala sa bahay. Mag-iingat po kayo. Naghanda na nga ang dalawang matanda para lumakad. Dahil may kalayuan pa ang bayan sa lugar nila. Lola Esther, magpagaling po kayo ha. Oo kana, apo. Maraming salamat sa'yo. Walang anuman po yung Lola, mahal na mahal ko po kayo eh. Nakita mo na Esther, kaya bawal sumuko para sa apo natin. Kaya tayo na, para makapakonsulta ka na at magamot na yung ubo mo. Umalis na nga ang dalawang matanda at naiwan si Kana sa kanilang bahay. Kahit naiiwang mag-isa hindi problema kay Kana ito dahil marunong ito magluto ng kanyang pagkain. Teka, anong ginagawa niyo dito mo ko? Doming? Nagwika ang balaw na dito na lamang siya umano pipirme para kapag tumawag si Kana ay agad siya makakarating. At alam niyang talo umano ito sa tikbalang pagdating sa bilis. At dahil daw na hindi din pumayag ang tikbalang, kaya sumama din ito sa balaw para hindi siya nito maisahan. Ganun ba? Ang seryoso niyo naman sa pustahan niyo na yun? Teka, ano ba ang premyo ng mananalo? Nagwika ang dalawa na kung sino umano ang mananalo ay siyang magiging amo at ang matatalo ay magiging tagasunod. Kaya bilisan na umano ni Kana, mag-utos na ito para malaman kung sino ang mas magaling sa kanila at nang may manalo na. Ay, kaya pala ang seryoso niyo sa pustahan? Ganun pala ang premyo? Pero ngayon, wala pa naman akong naisip na iuutos sa inyo eh. Titawagin ko na lang kayo pag may naisip na akong gagawin niyo. Nagwika naman ang dalawa na sige na umano at naririto lamang naman sila. Sige, dito na muna kayo. Mangunguha pa ako ng mga niyog at gabi. Pati na rin ng sisang ilog para sa gagawin lang bukas ni Lola. Bigla namang kuminang ang mga mata ng dalawa dahil sa isip ng balaw at tikbalang ay tutulungan nila ang bata sa mga gagawin nito para mapalapit sila dito at sila ang piliin. O paano? Alis na ako ha. Bantayin niyo muna ang bahay at pupunta lang ako ng ilog para manguha ng mga suso. Lumakad na nga si Kana patungong ilog para manguha ng mga suso. Ngunit lingid sa kaalaman nito ay tumakbo ang tikbalang sa niyogan para manguha ng mga nahulog na niyog at dalhin sa bahay nila Kana. Kaya napangiti ito at sa isip niya ay tsak na siya na ang mananalo at aalipinin niyang maigi ang bundat na balaw na si Mokong. Ngunit lingid sa kaalaman ng tikbalang na si Domeng ay lumakad din pala ang balaw at pumunta sa gabihan upang bungkalin at manguha ng gabi para ibigay kay Kana. At napangiti din ito. Sinabing papahirapan niya umano ang payatot na tikbalang sa oras na siya nang manalo. Matapos makakuha ng niyog ang tikbalang at makakuha ng gabi ang balaw, ay sabay silang bumalik sa bahay nila Kana. At dito ay nagulat ang dalawa dahil pareho ang iniisip nila. Kaya naman nagbangay na naman ang mga ito hanggang sa dumating si Kana na may dalang mga suso. At nagulat dahil maraming niyog at mga gabi na ang nakatambak sa bahay nila. Teka, bakit ang dami namang niyog dito at gabi? Mokong? Domeng, kayo ba ang nagdala ng mga ito? Ngumiti naman ang tikbalang at sinabing oo umano. Siya umano ang nagdala ng madaming niyog para hindi na ito mahirapan sa pangunguha.
kaya piliin na umano ito ni Kana. Ngunit umalma ang balaw at sinabing ikinuha niya si Kana ng maraming gabi para hindi na din ito pumunta ng gabihan, kaya siya umano ang piliin ito. Lumapit naman si Kana sa mga kinuha ng dalawa. Una itong lumapit sa tumpok ng mga niyog, kaya napangiti ang tikbalang na si Domeng at sinabing talo na umano ang balaw at humanda na itong magdusa. Kaya nainis ito sa tikbalang. Pero biglang nagsalita si Kana. Pangat naman ito, Domeng. Tingnan mo, bulok na to. Wala nang laman na gata. Dapat, ang kakahulog lang kagaya nito kasi bago pa. Pero, ang iba, hindi na mapapakinabangan. Bigla namang napanganga ang tikbalang sa sinabi ni Kana sa mga kinuha niyang niyog. Kaya tumawa naman ang balaw at nagwika na kagaya umano ng tikbalang ay mga walang kwentang kanyang kinuha. Kaya tsak natalo na ito at maghanda na sa kalbaryo na kanyang daranasin bilang alipin niya. Nainis naman ang tikbalang, ngunit nagwika din si Kana. Mokong, ano ba itong mga kinuha mong gabi? Yung iba, mura pa oh. Wala pang laman. At ang iba naman, matanda na. Hindi na ito masarap kainin. Dapat ganito lang oh. Ayun ako, sayang naman ang mga kinuha ninyo. Napanganga din ang kalabaw dahil marami ding hindi maganda sa kanyang kinuha. Kaya tumawa din ang tikbalang na kagaya umano ng nakuha niyang gabi ang utak nito na walang laman. Kaya muli na naman silang nagbangayan. Kinuha naman ni Kana ang mga mapapakinabangan niya at ipinatapon sa dalawa ang hindi magagamit na agad namang ginawa ng dalawa. Nagluto na si Kana ng kanyang pananghalian at kamoting kahoy lamang ito. At pagkaluto ay dinala niya ang kaldero sa likod bahay at naupo, sabay tawag sa balaw at tikbalang. Mokong, Domeng, kain tayo. Ali kayo. Tumabi naman ang dalawa kay Kana at naupo, kaya binigyan sila ni Kana ng nilagang kamoting kahoy. Oh, kain kayo. Pasensya na, ilang ang pananghalian natin. Wala pa kasi kaming bigas eh. Mamaya pa pagbalik ng mga lola ko. Kinuha naman ang dalawang kamoting kahoy na binibigay ni Kana at kinain yon. Habang kumakain ay sinabi ng tikbalang kay Kana na kung gusto niya ba umano na magkaroon ng maraming bigas ay bibigyan niya ito. Sinabi din ng balaw na kapag ito ang hiniling ni Kana sa kanya ay ganun din umano ang gagawin niya. Dahil nangako sila na ibibigay nila ang anumang gustuhin ng bata bilang kanilang hurado. Saan naman kayo kukuha ng bigas? Wala naman kayong pananim eh. Nagwika ang tikbalang at balaw na madali lamang naman sa kanila na kumuha noon kung nanaisin nila. Naku, magnanakaw kayong dalawa para may ibigay sa akin. Naku, huwag na, masama yun. Kahit kamuting kahoy lang ang pagkain namin ng mga lola ko, ay masaya na kami, basta galing sa tama. Parang nakonsensya naman ang dalawa, kaya nagwika ang tikbalang na kung gusto umano nito ng ginto ay dadalhan niya ito. Nagwika naman ang balaw na kung gusto ni Kana ay diamante na lang ang bibigay niya dito. Ay naku, ayoko nga ng ganun. Saan naman kayo kukuha ng mga ganun? Ang mahal-mahal kaya ng ginto at diamante. Humanga naman ang dalawa kay Kana dahil ayaw nito ng mga inaalok nila. Ngunit dahil ayaw magpatalo ng dalawa sa isa't isa, ay sinabi ng tikbalang na kumuha umano ng gintong buhok nito si Kana at kanyang itago. Dahil doon ay magkakaroon ito ng bilis na hindi napapagod. Pero hindi naman pumayag ang balaw dahil baka ito ang piliin ng bata. Kaya sinabi niya din kay Kana na kumuha ito ng kanyang pilak na buhok para magkaroon ito ng lakas na higit sa kanyang inaakala. Dito napagtanto ng dalawang engkanto na kapag kinuha nga ni Kana ang mga buhok nila ay magiging alipin sila nito. Kaya naman parang napasubo na ang dalawa sa kanilang mga sinabi. Ngunit nagulat sila sa sinabi ng bata. Ayoko nga. Aanin ko naman yung mga uba ninyo. Saka bakit ba kayo nag-aaway na dalawa? At nagtatagisan kung sino ang mas magaling kung pwede naman kayo maagang magkaibigan? Teka, alam ko na. Diba? Nangako kayo na ibibigay niya ang gusto ko? Tumango naman ang dalawa at sinabing oo umano. Kaya nga ibinibigay nila ang kanilang ginto at bilak na buhok para maging tagasunod sila nito.
Hindi ko naman kailangan ng tagasunod eh. Pero sige, dahil na nga ako kayo nagagawin ng gusto ko, kaya gusto kong magkaibigan kayo mo ko, Doming. Gusto ko din na hindi na kayo mag-away na dalawa. Ayun, dapat sundin niyo yan ha, kasi nangako kayo sa akin. Kapwa napanganga at nagkatinginan pa ang dalawa sa sinabi ni Kana. Parang may kung ano silang naramdaman sa bata, na tila gusto nila itong pagsilbihan. Kaya naman lumuhod pa ang mga ito kay Kana. At lahat ng ito ay nasaksihan ni Yasmin, kaya napangiti na lamang ito. O paano? Magkakaibigan na tayo ha? Ayun, tulungan niyo akong dalawa sa mga gawaing bahay. Dito na natapos ang bangay ng balaw at tikbalang dahil walang nanalo sa kanila. Maliban kay Kana, na kanila na ngayong pinangakong pagsisilbihan. Para sa dalawang engkanto ay wala na silang silbi. Simula nang patalsikin sila sa kanilang mundo. Pero dahil sa batang si Kana ay nagkaroon sila muli ng silbi sa buhay at ito ay ang tulungan si Kana. Lumipas ang ilang sandali ay bumalik na sina Lola Tring at Lola Esther. At nagulat sila dahil malinis at maayos ang bahay. At may nakahanda pang mga gabi at niyog pati mga suso para sa lulutuin nilang laing. Kana apo, nakakuha ka na kaagad ng niyog at suso pati na rin ang gabi. Nako, baka pinagod mo na naman ang sarili mo. Hindi po Lola, tinulungan naman po ako nila Mokong at Doming po eh. Mokong at Domeng, sino naman ang mga yon? Yung alaga ko pong kalabaw at kabayo. Mokong at Domeng palang pangalan nila ah. Bueno, nakabili na ako ng gamot ng Lola Esther mo ah. At may sobra pa ah. Kaya bumili kami ng bigas at manok po. Para naman masarap ang ulam natin mamaya. Oh, talaga po? Matagal na po akong hindi nakakakain ng manok, Loli. Kaya nga bumili kami apo. Salamat sa'yo. Hulog ka talaga ng langit sa amin ng Lola Tering mo. Kayo din po mga Lola. Hulog din po kayo ng langit sa akin. Mahal na mahal ko po kayong dalawa. Niyakap ng dalawang matanda si Kana ng mahigpit at ganoon din si Kana sa kanila. Kaya lumipas ang gabing yon na masaya ang tatlo na naghapunan. Samantalang, nasa labas at nakasilip lamang sa kanila ang balaw at tikbalang na ngayon ay magkaibigan na. Lumipas ang ilang araw at may pumunta sa bahay nila Kana para hanapin ito at magpalinis at magpabungkal ng kanilang palayan. Tinuro kasi ito ni Mang Teban dahil madami ang nagtanong kung sino ang naglinis ng kanyang palayan at nagbungkal ng lupa. Kaya naman itinuro niya si Kana. Noong una ay hindi makapaniwala ang pinagsabihan ni Mang Teban dahil nga raw bata pa si Kana. Ngunit gayon pa man ay sinubukan nila ito at kagaya ni Mang Teban ay tuwang-tuwa ang nagpagawa. Kaya naman binayaran siya nito ng malaki. Para sa ibang tao ay kalabaw at kabayo lang ang nakikita nilang kasama ng batang si Kana na nagtatrabaho. Nakatuwang niya sa mga gawain. At dahil sa sipag at bilis ng gawa ni Kana, katulong ang balaw at tikbalang, ay madami pa ang nagpakontrata kay Kana sa mga palayan para linisan ito at bungkalin ang lupa. Kaya nakakakuha siya ng pera para pambili ng kanilang mga kailangan, lalo na sa gamot ng kanyang Lola Esther. Lumipas pa ang mga linggo. Dahil sa may sapat silang pagkain at gamot, ay unti-unting gumaling si Lola Esther. At dahil din sa pagbubungkal ng lupa sa mga palayan, ang dating bundat na malaking tiyan na balaw ay lumakas at naging matipuno. At dahil sa pagkain ng mga damo sa palayan, ang dating payat na tikbalang ay naging malusog at masigla nang hindi nila napapansin. Hanggang si Kana na ang nakapansin nito. Wow, Mokong, mas kulada ka na Hindi ka na bundat. At ikaw naman, Doming, tumaba ka na. Hindi ka na malnourished kagaya ng dati. Dito na nagulat ang dalawa sa kanilang pagbabago at kapwa sila natuwa. Dahil ang simpleng pagtulong nila kay Kana ay natutulungan din pala nila ang kanilang mga sarili. Kaya naman kapwa sila tumango at may naisip na gawin bilang pasasalamat sa batang si Kana. Habang tulog ang bata, ay kusang kinuha ng tikbalang ang gintong buhok nito at ikinabit sa buhok ni Kana. At ganun din ang ginawa ng balaw. Kinuha din niya ang pilak niyang buhok at inilagay sa buhok ni Kana. Kaya naman sa kaliwa ay may gintong buhok ito at sa kanan naman ay pilak.
Tanda na taglay na ni Kana ang lakas ng balaw at bilis ng tikbalang. Dito ko na muna po tatapusin ang kwento ni Kana, ang batang engkantada. Abangan niyo po sa susunod ang unang pakikipaglaban ni Kana sa kampo ng dilim na tinatawag na aswang. Muli, ay salamat at magandang araw pong muli sa lahat.